Marahil isa ka sa nagpaplano na bumili ng bahay, pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakabili ng iyong sariling property at malamang ang dahilan nito ay meron kang mga fears sa kasalukuyan. Well, may mga fears po talaga ang mga first-time home buyers sa pagbili ng property. At yan ang i-discuss natin sa video na ito. Tapusin mo ang video na ito para malaman mo ang mga basic common fears ng mga first-time home buyers na pumipigil sa kanila para ma-achieve ang kanilang first dream home. Ako nga po pala si Ralph Roger Tagaw, ang founder CEO ng RRCT Realty and Marketing Corporation na meron ng 13 years sa real estate mula po noong 2012. Bago pala natin pag-usapan ang atin pong diskusyon sa topic ng common fears ng first-time home buyers, ay hayaan nyo muna akong ikwento ang mga experiences natin sa ating mga home buyers. Marami sa ating mga inquiries at naging home buyers nung una ay talaga naman pong nangangamba sa kanilang pagbili ng property, especially po yung mga kababayan natin na OFW na wala naman po talaga dito sa Pilipinas para tignan ang property. Yung iba, nangangamba sa kanilang ibabayad na baka masayang o baka sa maling tao nila maibigay ang kanilang ibabayad. At iba pang mga possible reasons na pinanggagalingan ng kanilang fears na pumipigil sa kanila para bumili po ng property. Ang problema talaga is yung tiwala na pwedeng ibigay ng isang home buyer sa makakausap niyang agent or maybe sa pagbibilan niya mismong seller. Kasi naman, malaking pera din ang ilalabas mo kapag ang bibilin mo ay isang property. Kaya naman kami po sa RRCT Realty ay tinutulungan namin ang aming mga home buyers na maipaliwanag ng maigi ang mga proseso at detalye ng pag-avail ng house para po mabawasan ang inyong pangamba sa inyong journey sa pagbili ng bahay. Kaya po, makikitaan nyo po kami ng mga videos na nag-share po ng mga kaalaman pagdating po sa pagbili ng property. At sa 13 years na natin sa real estate since 2012, ay talaga namang marami na po tayong natulungang home buyer na bumili ng kanilang property at makalipat at makatira na mismo sa mga subdivision na inoffer po natin sa kanila nung panahon na sila po ay nangangamba. At ngayon ay masaya na po silang naninirahan sa kanilang mga sariling tahanan. So ano nga po ba ang mga common fears ng first-time home buyers? Well, ito po ang 5 basic common fears na nai-experience ng ating mga first-time home buyer. Number 1, yung feeling na I can't afford to buy. Madalas po pakiramdam talaga natin na parang hindi natin kayang bumili ng property. Kasi meron tayong misconceptions na kung bibili po tayo ng property, let's say 1 million ang presyo ng property, ay kailangan nating magkaroon ng 1 million para bumili ng property. Yan po ang madalas na misconception natin. Pero ang pagbili po ng property ay pinadali dahil merong pong mga financing institution kagaya po ng Pag-ibig or bank or even in-house financing na makakaabil po tayo ng property na hulugan. Babayaran po natin ng mas mababang monthly payment ang ating binibiling property. At hindi natin kailangan ng isang bagsakan na pagbili ng property. Kaya naman, ngayon at alam nyo na para lang pala kayong nangungupahan dahil hulugan ang inyong pagbayad ng bahay, ay mawawala na po ang pangamba na yan. Pangalawa po nating fear ay baka ma-decline ang ating housing loan. Nangangamba tayo na baka ang ating application ng housing loan ay ma-decline at kapag ganon ay baka masayang ang ating mga binayad doon sa ating inavail na property. So normal po yan kasi syempre malaki po ang ating ilalabas na pera at yung pangamba natin na baka masayang lang ang ating ibabayad. Kaya naman nagdadalawang isip tayo kung mag-a-avail ba talaga tayo ng property. Para mabawasan ang pangamba na yan o mawala yung pangamba na yan, kailangan nating isalang-alang ang mga assurances para masigurado po natin ang approval ng ating housing loan. Una, ideally, dapat po ay first time tayong mag-housing loan
pwede naman tayong magkaroon ng mga succeeding loan assuming malaki ang ating sahod at kaya pa po ng ating capacity to pay. Pangalawa, masigurado po natin na mako-comply natin ang kumpletong requirements na pinoprovide sa atin pagdating po sa housing loan. Pangatlo, yung sahod po natin ay qualified based po sa loan term na kukunin po natin sa atin pong housing loan. Pang-apat, ay wala po tayong mga delinquent na loans. Kung pag-ibig ito, wala tayong mga delinquent na salary loan, multipurpose loan, or ibang klaseng loan. Or kung sa bank financing naman, wala tayong mga unpaid credit cards o mga loans na hindi nabayaran o hindi na natin talaga binayaran. At ang isa pa ay pagdating po sa marital status. Kailangan po ay kung tayo ay married, mapapapirma po natin ang ating asawa at ang property po kasi ay conjugal property. Kapag ito po ay na-insure ninyo na mako-comply po ninyo, itong na-share ko po sa inyo, ay mababawasan ang inyong pangamba na ma-decline ang inyong housing loan. Pangatlo ay yung ating fear of fake sellers or agents. Ang fear na ito ay nag-uugat sa tiwala natin sa makakausap nating ahente. Majority of the time, tayo ay nag-i-inquire via online at hindi talaga natin kilala yung mga ahente na makakausap natin. Minsan, merong mga referrals galing sa ating mga kaibigan na siyang magpapahupa ng fear na pagdating po sa tiwala sa ating mga makakausap na ahente at maganda yon. Pero majority of the time, kung ikaw ay first-time home buyer at wala ka naman din talagang kilala o wala ka din naman talagang kilala na nag-avail na ng housing, so wala kang magiging source of referral, no? Na magiging basis mo sa pagkuha ng agent o pag-avail ng property sa particular housing project. Mahirap din talaga yung pakiramdam na baka ikaw ay may scam or maloko sa iyong journey sa pag-avail. At ang kailangan po natin ay piliin nating mabuti ang kakausapin po nating ahente. Sa ngayon, makikita mo naman, masi-search mo naman, makikita mo naman sa mga post ng particular agent na makakausap mo kung talaga namang ito ay credible, no? So, i-search mo mismo yung agent na yon. Kung may mga videos siya, di mas mainam, mas makikilala mo siya kung talaga namang meron na rin siyang mga significant followings or mga posts ng kanyang previous na transactions sa mga naging kliyente niya. As much as possible, yung associated sa credible realty yung makakausap mong ahente. Kaya naman, kami po sa RR City Realty ay tinitiyak ko din po na tayo ay nakikita online, tayo ay nagbibigay ng knowledge at information online, at ang ating mga ahente, ang kanilang bawat transaksyon sa kanilang mga kliyente ay guided din po ng RR City Realty. Whatever happens, kami po sa RR City Realty ay responsibility din po namin ang bawat kliyente ng aming pong mga ahente. Pang-apat, yung fear natin na baka yung ating makuhang agent ay hindi ibayad ang ating mga payment kung sakali na sinecure po natin ang kanyang services na magbayad ng ating mga monthly payments. Sa ating mga kababayan, especially mga OFW, minsan wala silang mapagkakatiwalaan na kanilang kapamilya or kamag-anak na magbayad nung kanilang mga monthly payments sa developer. Kasi ang ating mga developers pwedeng sa office magbayad o pwedeng sa mga bank facilities or yung iba naman ay online. Kaya lang may mga cases sa ating mga OFW na home buyer na wala naman silang particular bank na pwedeng pagbayaran doon, no? Kasi ang setup talaga sa atin kung halimbawa mga bank or online ay meron kang account, no? Or via bills payment, hindi po siya via deposit. Kaya po hindi talaga madedeposituhan yung account ng particular developer bagkus ay para siyang bills payment. Kaya majority of the time nakikiusap po ang ating mga OFW sa kamag-anak o di kaya po sa ahente. Sa pagkakataon na ahente ang iyong pinapakiusapan, syempre nandyan yung pangamba mo talaga na baka hindi niya maibayad. Kung sakali na ikaw ay makikisuyo sa ahente sa pagbabayad,
At tiyakin mo lang din na the moment na nai-remit mo sa kanya, mag-secure ka ng OR upon payment, no? Ibigay sa iyo yung OR. May mga developer na po sa kasalukuyan na merong mga homeowners online account na kung saan makikita mo yung account mo online na kung nag-reflect ba yung iyong binayad. In validation dun sa kung naibayad ba ng ahente mo yung particular payment. At panglima natin na fear ay yung fear ng foreclosure. Maybe wala kang pangamba na baka ma-decline ang iyong housing loan dahil yung criteria na na-share natin ay talaga namang na-comply mo or kaya mo siyang i-comply. Pero meron ka namang pangamba na baka pag nakalipat ka na sa bahay mo, na-approve ka na ng housing loan at nakatira ka na sa bahay mo, ay dumating yung panahon na mahirapan ka na magbayad doon sa monthly payment mo. Ang ating loan term kung pag-ibig ay nasa maximum 30 years. Kung bank, nasa 20 or 25 years. So matagal-tagal po na bayaran. So ikaw bilang isang home buyer, may pangamba tayo minsan na baka sa loob ng 30 years o mga 20 years ay hindi natin mabayaran or magkaroon ng financial problem. Isa yan sa pumipigil sa atin sa pagdidesisyon para bumili ng sarili nating property. At normal naman po yun. Worry po yan ng karamihang na home buyer. Pero pwede po nating tignan sa analogy na ang pagbili ng bahay ay para din po yung pagpapakasal sa marriage, no? Kumbaga sa marriage, for better or worse, ika nga, no? Ganon din naman po sa ating pagbili ng bahay. Bumibili ka ng bahay kasi nandoon yung positive expectation mo na ito ay mapapasayo after ng few years o certain years ay magiging totally sa'yo yung bahay, no? At kung meron kang positive expectation, ay talaga namang ipagdadasal mo na palagi kang financially stable. At kung ano man ang mangyari sa'yo financially, kung magkaroon ka ng financial difficulty, ay of course, syempre gagawan mo yan ng paraan. Kagaya nga ng ating analogy like sa marriage, kung ano man yung magkaroon ng difficulty sa marriage, ninyo bilang mag-asawa, ay talaga namang aayusin nyo yan at gagawan nyo ng paraan. So sa akin, ganun ko po nilalagyan ng analogy, yung bagay po na yon na maging positive po tayo sa buhay. Parang mga pangangailangan din po yan sa bahay. Ang pangangailangan natin sa bahay, hindi naman pwede na kung talagang totally tayo ay nagkaroon ng financial problem, ay hindi na tayo kakain, hindi na tayo magbabayad ng renta, o hindi na tayo bibili ng mga certain goods. Wala man tayong pera, pero gagawa't tayo ng paraan para kumita at magkaroon ng pambili ng pagkain, magkaroon ng pambayad din sa renta. So, same case din sa renta ng bahay. Kasi kung hindi ka rin po nakakarenta ng iyong bahay, pwede ka rin paalisin po ng iyong lessor. So, ganun din po ang case o gawin natin na positive expectation sa pagbili ng property na talaga namang ipagdadasal natin na nawa ay pagkaluban tayo ng poong may kapal ng blessings na mababayaran po natin ang ating loan sa loob po ng loan term na yan. At nang sa ganon ay mabawasan po ang ating pangamba. Bakit ba kailangan natin na maintindihan ang mga common fears ng first-time home buyers at kung paano natin ito ma-address? Naniniwala po kasi ako na kapag alam natin ang ating mga basic fears at alam natin kung paano ito i-address, ay tiyak po na tayo ay magte-take action at magpo-push through anuman po ang ating tahakin na landas. At sa case ng ating pong discussion, ay ang journey po natin sa pagbili ng sarili po nating dream home. Now, alam po natin kung ano yung ating fears at alam po natin kung paano po ito i-address. Ang kalaban talaga natin ay ang sapat na kaalaman na magiging suporta natin sa desisyon natin sa ating journey sa pag-avail ng bahay. Kaya naman, samahan niyo po ako sa atin pong mga video contents na nag-educate po ng ating mga home buyers sa proseso, sa detalye ng pag-avail po ng sarili nating property. Pero bago ko po tapusin ang atin pong video na ito, ay hayaan niyo po akong mag-share ng insight about po sa ating naging particular topic. Sabi nga, fears are nothing but more than a state of mind. Sabi nga ni Les Brown, too many of us are not living our dreams because we are living our fears.
Sa buhay, may mga fears talaga tayo. May mga takot talaga tayo. At ang mga takot na yan ang pumipigil sa atin para magtagumpay. Kailangan lang nating i-conquer ang ating mga fears at mag-take action. Sabi nga ng Nike, just do it. So yan po ang 5 most common fears ng ating mga first-time homebuyers and I hope may natutunan po kayo dito. By the way, kung kayo pala ay naghahanap ng mga affordable housing projects, ay may mga hawak po kami sa iba-ibang location, especially po sa Bulacan area. Nakatabi lang ng Metro Manila. At kung naghahanap ka naman ng pagkakakitaan bilang part-time income, ay pwede mong i-consider ang pagiging real estate agent. Message mo kami dito sa video na to o sa RRCT Realty. Ang RRCT Realty, ang kapartner mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.